Hello mga bossing. Ako po mga bossing ko, hindi talaga ako makatulog nung parang pa 3 days na ngayon hindi ako makatulog. Nakakatulog ako paudlot-udlot. Yung halimbawa, matutulog ako ng 10, tapos magigising ako ng 11, CCR ako. Tapos hindi naman kagad ako makatulog. Tapos maya-maya na naman, magigising ako. Tapos mga alauna, tapos CCR ako, tapos hindi agad ako makatulog. So mamaya gigising ako, magising ako alas 3. CCR ako, hindi naman ako makatulog. Mamaya gigising ako alas 5. CCR ako, hindi na naman ako ulit makatulog. Paudlot-udlot, kaya pagsapit ng 6:30, alas 1 dapat ay gising na ako. Or kaya ng 5, masakit ang ulo ko dahil hindi ako masyado nakakatulog. Ngayon po mga bossing ko, nag-upload na agad ako ng mga bandang alas 4 kasi hindi ako makatulog. Pagtapos, natulog ako ulit, umidip ulit ako ng 5. Tapos ngayon po mga bossing, nakatulog ulit ako. Nagising ako 6:30. Ang panaginip ko kasi 6:30, pumupunta ako dito lagi. Dito po mga bossing ko, sa bahay ni Jovelyn. Ako yung nagpapatay ng ilaw, nagsisindi ng ilaw. Ngayon po, ginising niya ako saktong 6:30. Ang inaasahan ko, mister ko na yung magbubukas ng ilaw, papatay ng ilaw. Tapos siya na rin magsasarado ng kwarto. Inaasahan ko siya na. Tapos ngayon, naginip ako, ang panaginip ko. Nagla-live daw po ako. Ngayon, may dalawa akong kasama sa pagla-live. Ngayon, ang nasa kalooban ko, nagtatawanan kami nila Jovelyn. Ang nasa isipan ko, at ang alam ko, si Jovelyn ang kasama ko sa pagla-live, bukod ba yung isang babae. Tapos ngayon, biglang namatay yung ilaw. Ngayon, ang tagal buksan ng ilaw. Ngayon, sigaw daw ako ng sigaw. Sabi ko daw, Jolene, buksan mo na ilaw. Ako na nga nagla-live. Sabi ko sa kanya, 3 beses daw ako sumigaw, Jovelyn, gano'n daw. Kasi misa, pag nagagalit ako sa kanya, at hinahanap ko siya, kasi, sabi ko sa kanya, pag pupunta ka doon sa kabilang bahay, sasado mo lagi yung kwarto. Ilalak mo agad yung pintuan, at baka may makasalise, gano'n. Tapos, pagka hindi ko siya nakita, isigaw agad ako. O nalak mo ba dyan? Jovelyn, nasaan ka na? Ganon. Pag hindi ko siya nakita sa kwarto, ang nasa isipan ko, nandito siya sa kabilang bahay. Tapos iniisip ko, baka nakalimutan niya kasi may pagkaganon yun eh. Parang hinahayaan lang bukas, ganon. Biglang yun, sanay ako sa ganon. Pagka hinahanap ko siya, yung palahaw na ako, Jovelyn, nasaan ka na? Yung ganon. Kaya kanina, sobrang palahaw na ako, 3 beses, Jovelyn. Palahaw na talaga ako ng sigaw sa kanya. Tapos, bigla na lang, tumayo yung isang babae. Yung unang babae yung tumayo. Tapos, akala ko, siya yung si Jovelyn. Hinawi niya yung buhok po niya. Tapos, binuksan niya yung ilaw. Tapos, biglang, umiyak na ako. Sabi ko, wala na pala si Jovelyn. Sabi nga, Jovelyn, ba't mo ako may iniwan? Ganon. Yan pa naginip ko. Tapos, biglang gising ko, saktong 6:30. Ayun. Dahil 6:30, nagbubukas po ako dito nga ng ilaw. Yung binibidyo ko nga po sa inyo yung araw-araw namin ginagawa. Yun nga po. Kaya, talagang, yung anak ko ay mahiwaga talaga eh. Talagang nagwi-wish. Anak, total naman, sabi niya dati, Mami, gusto ko magkaroon ng kapatid. Gusto ko lalaki. Sabi niya ganun. Para daw may magtatanggol sa kanya. Tapos yun, kaya inanuhan din namin ng nagsunod nga rin po ng lalaki. Ayun, may tao, may electrician. Ayan, akala ko sino kausap na mister ko. Yun nga po mga bossing. Sanay nga ako kung ganun tumawag kay Jovelyn. Lalo na pagka nagagalit ako, hinahanap ko siya. Jovelyn, nasan ka na? Tapos yung pala, wala na pala si Jovelyn. Iba pala yung kasama ko. Kaya siguro nag-request din si Jovelyn ng kapatid. Dahil yun nga, mawawala pala si Jovelyn. Kasi 9 years po yung pagitan ni Jovelyn. Nung siya po ay nawala. Nung siya po ay dumating. Tapos yung ngayon, 19 years old naman po. Nung siya po ay nawala na.
Tapos mag-8 months na po ngayong June 28, si Jovelyn ay wala na. Siguro ayaw niya na si daddy ang magbubukas po dito. Kasi 6:30, ngayon lang mangyari sa akin po yun, na ako po ay, si daddy po niya yung magbubukas. Kaya ginising niya po ako ng 6:30. At yun nga po mga bossing ko, hindi siguro sanay na daddy niya magbubukas. At lagi nga po ako nagdadasal dito tuwing umaga. Lagi ko po siyang pinagdadasal na naway naging masaya po siya sa piling po ng Papa Jesus. At ganoon din ang mga boss ko na naniwala sa akin mga pampaswerte. Lagi po ako nagdadasal dito tuwing umaga. Kaya parang nakasanay na 6:30, ginising po ako sa panaginip ko. Sigaw ako ng sigaw. Yun nga lang po mga bossing ko. Kaya dapat dito na lang kahit halimbawa wala si Jovelyn, mas maganda dito na rin ako na kasi pag ang mister ko kinukwentuhan ko, hindi naman po siya nakikinig. Po siya, tumatayo. Hindi niya pinakinggan, tapos iba yung sagot po niya. Iba yung sagot niya, mahirap po siyang kausap. Kaya sabi ko, pag halimbawa may punta na lang ako dito ko na lang kausapin si Jovelyn, dito na lang ako mapag-usap kay Papa Jesus sa Malaberel, sa Malama Santo Niño, kaysa mapagkwentuhan pa sa mister ko, hirap-hirap kausap. Tapos di rin po nakikinig, hindi rin nagbibigay ng payo. Magbibigay siya ng payo, maiinis ka lang kasi yung payo niya alam mong mali. Yung mga ganun mga boss. Wala rin naman ako mga bossing ko, kaya nasanay din ako at malaking tulong din sa akin ang social media, kasi dito po ako lagi nakipag-usap sa camera. Ito lang, dito ko lagi nire-release ko na yung nasa kalooban ko. Kasi, ayun, pare-paras naman kasi hindi kami busy. Yung mga kapatid ko, tsaka yung mga dati kong kakilala, kaibigan ko, syempre may kanya rin silang pamilya. Ayun, kaya talagang malaking tulong ang social media sa akin mula na dumating po ito. Ayun, nare-release ko kanina sa kalooban ko. Dati nagkaroon na ako ng vertigo, hindi ako masyado makakatulog. Dahil sa hirap ng buhay, lagi akong nag-iisip, namumblema. Pero hindi naman gantong katindi. Kaya lang nung nawala si Jovelyn, yun ang matindi talaga mga bossing ko, yung vertigo ko. Yung talagang sobrang ikot ng paningin ko, ang tagal bago mawala. Hindi siya nakukuha sa gamot. Yung mga ganun mga boss. Tapos yung ngayon naman, bigla ako na-miss si Jovelyn. Basta pag nami-miss ko yung anak ko, ang laki ng impact sa akin. Yun nga po yung mga nagko-komento na bigla nga daw pong pumayat. Sa biglang pagpayat, nandoon na kasama rin yung pagda-diet. Nagda-diet nga po ako kasi ngayon nung nawala si Jovelyn, saka ko lang din nalaman na mataas yung sugar ko, yung ganun. Pero kung hindi nawala si Jovelyn, tuloy-tuloy na yung pagkain ko, tuloy-tuloy yung pagiging mataba ko. Nag 300 plus na nga po yung sugar ko dati. Hindi ko alam na mataas din pala mga bossing. Yun. Nagpa-check up po ako nung nawala nga po yung anak ko. Kaya lang yung anak ko nasobrahan nga po. Dahil may diabetes na rin po pala siya. Kulang-kulang 400 plus. Parang nagpa-500 na yung kay Jovelyn. Sa buso ko po ay 525 dati. Sobrang taas ng sugar mga boss. Ayun, nagising lang ako kasi ginising ako ng aking anak. Pero nawala yun na yung hilo ko. Kasi nung 5 ako ay humiga, tas nakakaidlip ako, tas nakatulog lang ako 6:30. Yung biglang mulat ang mata ko, nakatulog nga po ako at napaginipan ko yung aking anak.